Ang batang hindi naliligo. Bakit kailangan nating maligo? Tara, at tuklasin natin ang kwento sa likod ng kahalagahan ng paliligo. Isang araw, may isang bata na ang pangalan ay Juliana. Maganda si Juliana, mabait, ngunit pagdating sa pagiging malinis ay hindi maaasahan. Tamad siyang maligo at yun ang pinakaayaw niyang gawin sa mundo. Isang araw, sa bahay nila Juliana, Nanay, papasok na po ako. hahatid na kita anak. Sige po. Napansin ng kanya nanay na tila medyo madungi si Juliana at, ka na ba ha? Ayoko po, Nay. Sayang po ang tubig, tsaka sayang ang oras. Hay naku Juliana, hindi tama yan ha. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo, maligo ka na. Opo. Si Mangot ang bumalik ng kanyang silid si Juliana. Naisip na lang niya na magpunas ng katawan at basain ang kanyang buhok at mag-ayos. Matapos ang ilang minuto ay lumabas na siya. O ayan, edi ang ganda mo tingnan kasi malinis at ang bango pa. Tara na po, baka malate ako eh. Ay siya, sige tara na, kunin mo na yung bag mo. At umalis na patungong school sila Juliana. Ilang minuto ang lumipas at nakarating na sila doon. Hinatid ng kanyang nanay si Juliana sa kanilang classroom at, paano anak? Adi sa sinanay ha? Papakabait ka dito. Behave ka lang para di ka pagalitan ni teacher. Huwag ka din makikipag-away. Opo, Nay. Ingat din kayo pa uwi. At tuluyang umalis ang kanyang nanay. Samantala, mag-uumpisa na ang klase kaya umupo na si Juliana. Okay, good morning mga bata. Good morning and praise be Jesus, senior teacher Eileen. So, GMRC ang pag-aaralan natin. Ituturo ko sa inyo puro mga mabuting asal. Siyempre, para maging mabait kayo. Mabait ba kayo? Opo! Habang lumilipas ang oras, ay kakaiba ang nararamdaman ni Juliana. Kamot ng kamot ito. Napunay ito ni Teacher Eileen at, "Oh Juliana, what's wrong? Bakit kamot ka ng kamot?" Teacher, may kumagat po atang langgam. Pero wag na po kayo mag-alala. Wala naman na po eh. Okay, huwag mo na kamutin para hindi magsugat ha. Po, teacher. Lumipas din agad ang oras. At nag-uwian na. Okay mga bata, mag-iingat kayo pag-uwi ha. Goodbye children. Goodbye and thank you. God bless you, teacher Eileen. See you on Monday. You may go. Pila kayo na maayos ha. Pinapila ni Teacher Eileen ng mga bata, saka inihatid pupunta sa service lane. Nang makauwi si Juliana, pumasok ito sa kwarto niya at natulog. Madilim na, tututulog na ang lahat. Ngunit tahimik na naglalaro si Juliana upang hindi niya magising ang kanyang nanay. Habang naglalaro, ay may biglang dumating. Hoy, Juliana. Ha? Sino ka po? Ako pala si Kapitan Germs. Eh, bakit mo po ako kilala? Matagal na kasi kitang sinusubaybayan. Eh, bakit po? Kasi gusto kita maging kaibigan. Talaga? Oo naman. Pwede ba? Siyempre naman po. Eh, teka, paano po kayo nakapasok dito? Secret. Tahimik na tumawa si Juliana at Kapitan Germs. Naging masaya sila sa pagkukwentuhan hanggang sa nagpa siya nang umalis si Kapitan Germs. Juliana, kailangan ko nang umuwi. Eh, kailan po tayo ulit magkikita? Sa araw ng di mo inaasahan. Opo, eh, kailan po talaga tayo ulit magkikita? Basta, magkikita pa tayo. Paalam. At umalis na nga si Kapitan Germs. Kinabukasan, sa hapagkainan, "O Juliana, tinanghali ka ng gising ah." Oo nga po, Nay eh. Nagugutom na nga po ako. "O siya, sige, paghahanda na kita ng tanghalian." Hindi po ba kayo sasabay sa akin? "Hindi na, sa sobrang gutom ko eh, nauna na ako."
Tulog ka pa kasi kanina kaya hindi na kita ginising. Ah, sige po. Ipinaganda ng kanyang nanay ng tanghalian si Juliana at kumain na ito. Sumapit na ang hapon at lumabas na si Juliana para makipaglaro. Juliana, tara, punta tayo sa playground. Andun si Andoy. Tara! Pumunta ang dalawang bata sa playground at nakipaglaro sa iba pang mga bata. Juliana, ikaw ang taya. O sige, takbo ka na, tatayain kita. At hinabol nga na Juliana si Ana, ngunit si Andoy naman ang nataya nito. Takbo na kayo, tatayain ko kayo. Nang matapos ang paglalaro, gabi na at pagod na pagod ang tatlo kaya nagpahinga sila sa bench. Habang nagpapahinga, minaamoy si Ana at Andoy na mabaho. Ano kaya yun? Parang si Juliana yun eh. Bulong ni Andoy kay Ana. Patugong inamoy na Ana si Juliana at Andoy, siya nga, ang bawon niya, kadiri. Hindi yata naliligo eh. bulong nito at nagtawanan bigla ang dalawa. Bakit kayo tumatawa? Nagkatinginan ng dalawa at tumawa ulit. Bakit? Okay. Napagdesisyonan ng dalawa na umuwi na at di na muling makipaglaro kay Juliana. Kaya, Juliana, kailangan ko na umuwi. Baka hinahanap na ako ni Mami. Ako din, baka pagalitan ako ni Mama. Ako din, baka hinanap na ako ng mama ko eh. at umuwi na nga ang tatlo. Sa bahay nila, Juliana. Juliana! Po? Nak, maligo ka na. Hindi ka pa naliligo simula kaninang umaga. Ang baho mo na. Opo. Tumungo si Juliana sa kanyang kwarto, ngunit nagpunas lang ito ng katawan. Binasa ang buhok, nagpulbos, nagpabangot, nagpalit ng damit. Tinawag na siya ng kanyang nanay at kumain na sila. Matapos silang kumain, nag-toothbrush na si Juliana at pumunta na sa kanyang kwarto. Lumalim na ang gabi at tulog na ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at yun pa rin ang inaso ni Juliana. Ayaw pa rin niyang maligo hanggang sa isang gabi. Juliana, I'm back. Oh, Kapitan Germs, kamusta ka na? Ayos lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Ito, malungkot. Bakit? Kasi nilalayuan ako ng mga kaibigan ko. Bakit naman daw? Kasi mabaho daw ako at saka hindi daw ako naliligo. Ayos lang yan. Nandito naman ako eh. Saka alam mo ba sa Dirtylandia, ang mga bata doon walang pakialam kung mabaho ka man. Basta gagawin ka nilang kaibigan kahit anong mangyari. At maganda doon, sobrang sarap tumira doon eh. Talaga? Mukhang masaya dun ah. Oo naman, sobra. Wow! Sana makapunta ako dun. Alam mo, pwede kita dalhin doon kung gusto mo talaga. Kaso baka hanapin ako ni nanay eh. Hindi. Ano bang isang araw dito, ikatumbos ang isang araw doon? Mukhang buong gabi ako wala dito kung ngayon ako pupunta dun ah. Tama! So ano, punta tayo? Sige! Bigla na lang naglaho ang dalawa. Maya-maya ay nakarating na sila sa Dirtylandia. Ibang-iba ang itsura nito sa paglalarawan ni Kapitan Germs. Puro basura ang paligid. Ang mga bahay ay gawa sa mga basura. Ang mga langaw at ipis ang ibon nila dito. Akala ko ba maganda dito? Bakit hindi ba? Ayaw nang sumugot ni Juliana at sumunod na lang sa paglalakad ni Kapitan Germs patungo sa kanyang bahay. Nang makarating sila sa bahay niya, Ito ba ang bahay mo, Kapitan Germs? Oo, tara, pasok tayo sa loob. Andun yung magiging bagong kaibigan mo. pumasok ang dalawa at Oh, Colonel Sugat, nandito ka pala. Dinala ko lang sila, Dudong. Ganun ba? Colonel Sugat, si Juliana nga pala. Kamusta? Ako pala si Colonel Sugat. Ako po si Juliana. Nice meeting you po. Same to you. Paano, Kapitan Germs? Juliana, kailangan kong puntahan sila Mr. Fever, pati sila Cough and Colds. Anong meron? May pulong kaming gagawin. tuluyan na nga si
Ano naman? Pinakilala ni Job sa Juliana sa mga bata. Juliana, ito nga pala si Laika, Dodong, Utoy. Nagkaroon ng mga bagong kaibigan si Juliana. Nagdaan ang mga araw at naging masaya siya sa pananatili niya sa Dirtylandia. Ngunit